Dahil ito na mga kapatid ang pinakahuling araw ng ating liturhiya sa taon, dahil bukas ay panahon na ng Adbyento, ang Ebanghelyo ay nakasentro sa paghahanda na tayo palaging maging alerto sa magaganap at saan tayo pinag-iingat sa pagkagumon, sa katakawan at paglalasing. Itong katakawan na ito ay may kinalaman sa paghahangad palagi ng tao na kung ano yung pleasurables para sa kanya. Maaaring pagkain, paglilibang, lahat nakasisiya sa katawan. Ito yung katakawan, carousing, ang tawag dito sa English, and drunkenness, yung paglalasing. Ang paglalasing ay hindi lamang mga kapatid pag-inom ng alak o ng alkohol, kundi ito'y maaaring pagkalasing sa salapi sa kapangyarihan. Sapagkat ang mga bagay na ito na sinasabi ng Ebanghelyo, ang pagkagumon sa pleasure, at saka yung paglalasing, nagpapamanhid sa ating kaluluwa to the point na tayo'y hindi na makaramdam, nagiging insensitive na tayo sa ating kapwa-tao hanggang tayo nawawalan unti-unti ng pagdama sa kalagayan ng iba, nagiging manhid tayong tumulong, wala tayong pakialam dahil ang pakialam na lang natin ay kung ano ang makapagpapasaya sa atin at kung ano ang makakamta natin sa mundong ito. Kaya dito tayo pinag-iingat ng Panginoon dahil ito ang malaking mga sagabal upang tayo ay makapaghanda at manahan sa atin ang Panginoong Hesukristo. At ang tanong, paano tayo pwedeng mag-ingat at makapag-ingat sa ganitong mga pangyayari sa buhay natin? Sapagkat wala naman talagang tao, mga kapatid, na pakatapos na magumon sa mga bisyo at paglalasing, paggagahaman, ay nagiging matuwid ang kanyang buhay. Habang nilalasing siya, winawasak siya ng mga bagay na ito, lalo lamang siyang napapalayo sa Diyos. Dahil ang kanyang concern, umiikot ng kanyang buhay sa kung ano lamang talagang magpapasaya sa kanya. Pero ang totoo, hindi niya matagpuan. Kaya nga may mga taong nagdodroga, nagkakaroon ng mga addictions, sapagkat akala nila doon nila ito makukuha. Pero ito ang sinasabi ng Panginoon, kailanman ay hindi natin matatagpuan ang totoong hinahanap ng ating kaluluwa at ng ating puso. Siguro kung katawan lang tayo, solved na ang lahat. Kasi yung katawan kapag nasatisfy na, tapos na. Kaso meron tayong puso, meron tayong kaluluwa, meron tayong konsyensya na hindi ito mapupuno at masasatisfy hanggat hindi ito napupuno nung dapat ipuno dito. At ang magpupuno siyempre nito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang sagot niya kung paano natin maiiwasan ang pagkagumon at paglalasing ay manalangin tayo para sa lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayari at mga tukso sa paligid natin. Dahil ang panalangin, una, nagpapaliwanag ng ating vision. Lumilinaw yung ating pagtingin, naiiba ang pagtingin natin sa mga ganap sa ating buhay. Ikalawa, ito ay nagpapalakas sa ating nanghihina na mamanhid na katawan at kaluluwa bunga ng pagkagumon.
At ikatlo, nililinis nito ang ating pagkatao upang tayo'y lalo na makadama ng mga dapat nating ginagawa at makita natin ng mas malinaw ang direksyon ng ating buhay at kung ano talaga ang makapagpapasaya sa atin. Kung kaya ang panalangin ay dapat ay pangalawang nature na nating mga tao dahil ito ang ating giya sa araw-araw kung paano tayo mabubuhay, magpapasya, kikilos sa araw-araw upang wag tayong mabulid o mahulog sa mga tuksong nababanggit sa mabuting balita. Kaya habang tayo ay papasok sa panahon ng Adbyento, baunin natin ang paalalang ito ng Panginoon para sa katatagan natin sa paghahandang ito ng dakilang bagong panahon.